Pati 150. Ay, ate, ito pa oh. Diyan mo na ito. Pambili ng bigas. Basta wag mong papabayaan si Missy ha. May nagtitinda ng ano, pinya. Uy, si Ate Maylin oh. Ate Maylin, kumusta ka na? Layo nang naabot mo. Magkano ganito? 25. Ha? 25. 25. Ano ito, bunso mo? Pangalawa po. Pangalawa. Kuha na kayo. Nandito kami sa paliguan dito sa ano, Banana Falls. O ilan na yan? Ito lang ang tinda ninyo? Ito lang? Ito na lang. Hello? Nasaan si Macy? Si Macy? Hindi ko yung kilala. Ay, hindi mo kilala si Macy? Kamukha mo si Ate Maylin. Yung kaibigan namin. Yung taga ano. Wala kang kapatid na taga Labo? Taga-tabako ng Guapo ay. Taga Tabako ka? Ngayon layo. Dayo lang dito. Oh. Bali ilan na? 4 na. Bali magkano na? 150. Naubos yung isang timba ninyo ano? Ate, nasaan si Mang Ben? Mang Ben anong pangalan ng asawa mo? Hindi. Anong pangalan? Jumar po. Jumar. Nagbago ng pangalan ni Mang Ben. Jumar na. Gano'ng kinikita nyo sa sa pagtitinda? Ay, patinda? Magkano ang porsyento ninyo? Pag nalapot ko ng 100 lang. 100 lang? Di ibig sabihin, magkano ang tubo mo dito ngayon? Pag 14 po, na 150. Na ano? Na 150 din po. 150. Magkano na ibibenta mo? Ilan na? Ano pa lang po, ano ba? 60 na piraso. Pag naubos na yun, mauwi ka na. Di magkano ang tubo mo dun? Hindi po pag naabot lang din sa 150. Inabot 150. Kasama yun sa maghapon. Ano man nabibili sa 150? 2 kilong bigas. Mga 2 kilong bigas. Yung sa akin, yung nabili ko, magkano yun? 150. 150. Pwedeng 100 na lang. Wala na po kami nila. Di biro lang. Magkano yung 150 ano? 150. Pati 150. Ay, ate, ito pa oh. Diyan mo na ito. Pambili ng bigas. Basta wag mong papabayaan si Missy ha. Sige po. Salamat po. Sige. 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 Grabe si Ate Maylin. Nakabot dito sa Mananap.
Yun po mga kalingap, mga kabente. Dito po ito sa Mananap, sa barangay, sa bayan po ng San Vicente. Yan. Yung pinaka dulo po nito ay yung Mananap Falls. Napaka presko po ng tubig. Napakalinis. Kanina, punong-puno ito. Mga po naliligo dito sa dulo. Yan, isang pagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Ito po ngayon sa barangay San Isidro. Yan, bisitahin ko po sila Rubilin at Reggie. Ngayon din po yung araw po ng kapistahan dito sa kanila. So may dala po akong bigas. Mamaya papunta ko kay Ma'am Luz. Daan ko lang po itong bigas kay Rubilin na pinapabigay ng sponsor. Nasaan po si Rubilin? Bigas po. Naasinag talaga. Sino? Bigas po, bigas. May laman na daw ay. Para may magamit kayo dito ni Tia. Tia, ayos lang po kayo? Yung pakiramdam po ninyo, kumusta na? Ayos na. Ayos na ako dyan sa Ermita. Lagyan ng mga bulaklak pala. Kumusta po ang pista? Pista po parang hindi pista dito sa inyo. Hindi pisat dito sa amin doon kaya. Doon. Mararamdaman Sa kabila. Oo. Ang ganda ay. Ay, siya niya. Oh. Dito po yung bahay Di na? ni Tia. Anong handa ni Tia Rubilin? Wala. Wala. Saan may handa? Si Kena. Doon. Oo, si Kena. Napipista sa inyo. Hinatid lang namin yung bigas. Salamat po. Tapos may bibigay ako sa iyo, Rubilin. Yung yung bigas, tapos yung tapos sobrang dinuguan, tapos yung dito kami sa kabilang bahay na kikikain. Si Rubilin, kamag-anak po ito ni Reggie. Napakasarap, salamat po sa Rubilin, may plastic ka dyan. Meron. Hindi, joke lang. Makin, nakakain ng libre, mabalot pa. Grabe naman. Yan, talaga pong masaya talaga pag pista. Nakakain lang tayo ng libre kapag pista. Karamihan may bayad. Rubilin? Kain na kayo? Reggie? Reggie, kain na kayo, Reggie? Grabe, katapos lang po namin kumain. Sakto nag-burn out. Ang kapre pesta, burn out. Yan, simula anong oras na? 1:00 hanggang 10:00 daw ang burn out. Yan, ito po yung mga tanim po ni Tia. Yung Tia ni Rubilin. Ganda ng mga bulaklak, oh.
Ang si Rubilin naglalaba. Rubilin, grabe ang sipag mo ah. Kumusta yung mga binigyan mo kay Tia na ano, mga kamatis? Natuwa man? Oo. Grabe napakasipag po ni Rubilin. Ito si Akira. Si Akira nasaan? Nasa kabila. Kumusta man? Masaya man si Akira dito? Ikaw, masaya ka man? Masaya ka kasama mo na si anak mo? Yung bigas kanina ng pinapibigay ni Tito Franz. Tapos ito pa yung sobra dun sa para may pambili-bili ka. Thank you. Basta ingat ka palagi basta nandyan lang kami. Nagsayaw ka kagabi at piyesta. Anong oras kayo nag-uwi ni Ate Reggie mo? Alauna imidya. 1:30. Pambihira, nagpupuyat ka na, baka masama sa'yo magpuyat. Hindi man, pero nag-inom ka ng gamot. Anong oras ka nag-inom ng gamot? Alas 10. Tapos, buti na kaya mo yung antok. Masaya ka na, ikukumpara mo nung dati hindi ka na nag-iisip. Hindi ka na natatakot makihalubilo sa mga tao. Very good. Basta lang, tuloy-tuloy lang. Basta pag may mga panahon kasi na stress tayo, may mga problema tayong pinagdadaanan, huwag natin isipin yun kasi normal lang yun na may problema kasi nabubuhay tayo. Wala man problema hindi masusolusyonan. Saka ang isipin mo si Akira. Mag-eskwela si Akira, nakasama mo Kaya mo tsaga-tsaga lang kasi yung bubong mo sa kabigan hindi natin napagawa. Dito na lang natin pagawa kay sa Michael Reggie. Si Reggie ulap pa rin bahay. Kaya mo may balang araw makakapag pag natapos ko lang yung facility, tapos makaipon-ipon tayo, makapagawa din tayo ng bahay dito sa mesa inyo para may bahay na kayo ni Akira tapos si Reggie, kayong tatlong magkakasama. Ang grabe ang sipag ni Rubilin Pag Sabado Linggo, pag wala pa silang ginagawa, tapos may mga gagawin po kami dun sa facility, napunta po sila dun ni Reggie. Ang importante po ay may nalilibangan sa may ginagawa. Kapag yung po mga tao po na nagkakaroon ng depression, kadalasan po yung mga nagbumukmuk lang sa isang sulok, nag-iisip ng mga bagay-bagay. Kailangan talaga na imbis na magmukmuk, magawa na lang po ng mga gawain. Yung po yung turo namin kay Rubilin. Kaya ngayon nasana yung katawan niya na may ginagawa, kaya hindi na po siya na sinusumpong. Kasi pag iisip ay mabilis po siya kapitan ng stress o magkaroon po ng depression. Rubilin, ano itong mga tanim na ito na binibenta ni Tia? Oo. Katulad ng ganito, magkano man itong ganito? Ito ganito. Nag-lose na yung nandito sa paso. Yun, pero ang dami. Yung bago pansit-pansitan ba yan? Gamot ngayon sa Sa bato. Bakit may bato ang tao? Ha? O pag binato? Pag nabukulan? Hindi, yung sakit sa bato pag mahilig sa mga soft drinks, sa chicheria, sa maalat, nagkakaroon ng bato. Minsan bato sa abdo. Masipag na masyado si Rubilin. Yan po mga kalingap. Yan, maraming salamat kay Tito Franz sa binigay po ninyo kay Rubilin. Ano masabi mo, Rubilin, sa binigay bigas tapos yung cash? Tito Franz, maraming salamat po. Pahinga ka muna, kaprepis na naglilinis ka. Ba't kaprepis na dapat nagpapahinga, kumakain? Si Ma'am Luz, salamat po sa mga dasal ninyo kay Ma'am Luz. Unti-unti na po nakaka-recover. Kailangan talaga na kapag nagkakasakit na lalo na mga senior, kailangan po na
pukusan yung pag-aalaga. I-monitor din po yung ano kasi kapag napabayaan po, lalo na kapag tumagal po siya ng kahihiga, magkakaroon po siya ng bedsore. Yung bedsore po ay sakit ng mga yung kahit po sino pwedeng nun ay ang bedsore, kahit mga bata pa, hindi lang sa matatanda, kasi yung pong bedsore ay yung natili po na nakahiga lang, na hindi nagagalaw ang katawan. Yan, nagkakaroon po ng pressure sa katawan, yung nagbubunsod po ng pagputok o pagsugat po ng kung saan po kalimitan po na inano ng bedsore ay sa tagliran, balikat. Yan, 4 na klase yung ay bedsore, 4 na stage. Yung stage 1 ay yung pamumula, tapos yung stage 2 yun naman yung nabubutas o nasusugat po yung balat, yung taba. Yung stage 3 yung laman, tapos ang stage 4 abot na po dun sa buto. Rubilin, naiinip ka? Parang anong simula nung nakasama mo si Akira, mas ginanahan ka lahat sa mga bagay-bagay. Anong pakiramdam pag kasama mo na ang anak mo, Rubilin? Masaya. Yun ang nararamdaman mo na kumpleto na. Ano lang kulang? Asawa. Malay mo magkabalikan kayo ulit. Kasi may asawa mo na siya, may iba ng pamilya, no? Yung kakambal ko na lang, Rubilin. Bakit? May iba na? Ayaw mo na, huwag mo nang para sakit sa ulo ang partner, ang asawa. Alam mo bagay yun, mas maganda yung wala kang inisip na problema, ng gaano ka. Sarili mo lang iniisip mo, tapos yung anak mo Yan po mga kalingap, mga kabente, si Rubilin. Salamat din kay Tiya, kay Reggie sa patuloy po sa pag-aalaga kay Rubilin. Pag si Tiya po ay busy, si Rubilin po ang ayos po ng mga tanim ni Tiya. Libangan. Malamig ang kami dito ni Rubilin sa mga tanim. Marami itong tanim sa facility. Yung talong, kamatis, pechay, yung pakwan. Nakanin na nga tayo sa pakwan, Rubilin? Basta masipag ka lang, kahit wala tayong pera, mabubuhay ka, bigas lang ang kailangan. Si Akira. Ba't daw may mga butas yan, Rubilin, yung yung dahon nito? Ano yung binutasan ni Tiya? Ganyan na. Ang ganda pati nito. Pulang. Nakaka-relax baga, Yan po mga kalingap, mga kabente, papunta na din po ako. Hinatid ko lang po yung bigas, tapos yung cash kay Rubilin para may panggastos. Papunta naman po ako ngayon kay Ma'am Luz para update ko po din yung mga viewers. Yan si Ma'am Luz po, yung nakaraan ay nahulog po sa Kisame. Grabe po yung taas ng hinulugan niya, 5 meters. Yan. Buti na lang po at nakarecover agad. Natsaga-tsagaan po namin na araw-araw po namin puntahan para kahit papano ay namomonitor po yung kalagayan po ni Ma'am Luz. Napakahirap po talaga kapag walang kasama dito sa bahay, lalo na pag matanda. Yan po ang pinaka dapat po ingatan, yung mga madulas o magkaroon po ng fracture yung mga buto.
pwede pong magkaroon ng bed sore. Kapag ganito po na nahulog o kaya nababalian yung mga senior, yung iba po ay nagiging bedridden, dapat po iniiwasan yung ma-stuck yung katawan. Dapat ay pinatatagilid para hindi po magkaroon ng pressure. Yung pong pressure na yun, pamumula ng balat kapag lumala ay pwedeng masugat at ito po ay tinatawag na bed sore. Pwedeng pumutok po sa ibang parte ng likod, pwedeng sa balakang, sa may balikat at sa may likod. Yan. Araw-araw din po namin pinapaliguan ito si Ma'am Luz. At nung nakaraan po ay naka-recover. Ang bilis na po ng recovery ni Ma'am Luz. Hindi na po namin napahilot, hindi na din po nagpadala sa ospital. Buti na lang po at grabe po yung paniniwala ni Ma'am Luz na gagaling siya. Kaya nung nakaraan po ay nakita po namin si Ma'am Luz na nasa labas, naglilinis na ang buong paligid. Nakakatawa kasi si Ma'am Luz po kapag wala pong nararamdaman, lalo na pag nandito po siya sa labas, kahit saan po na makakita niya na madumi ay nililinisan niya. Si Ma'am Luz po ay may pagkaulanin at kailangan po ng mahabang pasensya. Si Ma'am Luz sa labas, grabe po ang paglilinis, pero sa loob ng bahay ay bihira po siya maglinis. Kunin po namin ang loob ni Ma'am Luz hanggang sa maging okay po ang pagkikito ni Ma'am Luz, sila Reggie at Robelin, kasi may plano din po kami na papatsikapan po namin ulit si Ma'am Luz at sana mapa-injeksyonan din para bumalik na po siya sa dati. Si Ma'am Luz po nung nakaranas po ng injeksyon noon ay bumalik po siya sa tamang pag-iisip. Yan, napaka-bait po ni Ma'am Luz. Malapit po siya sa mga bata. I-monitor po namin lagi ito si Ma'am Luz at susubukan po namin na mapagamot ulit para kahit papano hindi po mahirapan yung kanyang kapatid. Sa simpleng pagkain lang ay ayaw po ni Ma'am Luz at inaaway pa ang kapatid. And maraming salamat po sa lahat ng mga viewers na patuloy po na nagsusuporta sa aking YouTube channel. Salamat po sa suporta po ninyo. And dahil po sa pagpapanood po ninyo, marami po tayong natutulungan na katulad po nila Ma'am Luz, nila Rubelin, Casey at Jigs, si Ate Annalyn at marami pa pong iba. Sa mga di po nag-skip ng ads, maraming salamat po. Sa mga di pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po Mr. 20 Vlog. Maraming pong salamat. God bless po sa inyong lahat.